Sa likod ng mga ilaw, kamera, at bigating pangalan ng pamilyang Pacquiao, may isang binatang matagal nang nagtatago sa anino ng kanyang ama. Siya si Emmanuel Jimwell Pacquiao Jr., ang panganay na anak ng pambansang kamao. Pero ngayong mas lumalalim ang kanyang pagpasok sa boxing world, isang tanong ang bumabalot sa tahimik niyang paggalaw. Ano nga ba ang tunay na lihim na paghahandang ginagawa ni Jimwell para sundan o lagpasan ang legacy ng kanyang ama? Sa bawat training footage na hindi pinapakita sa publiko, sa bawat silent camp na hindi kasama sa vlog, at sa bawat taong nakakakita sa kanya ng personal, mas lumilinaw na hindi biro ang binabalak niyang landas. At ngayon, ihahain namin ang mas malalim na kwento. Hindi lang tungkol sa anak ni Manny Pacquiao, kundi tungkol sa isang batang lalaking gustong patunayan na kaya niyang tumindig mag-isa sa ring. Welcome sa Flora Entertainment, ang tahanan ng mga totoong kwento, mga sikreto sa likod ng pangalan at mga istoryang bumabago ng pananaw. Bago natin simulan, huwag kalimutang i-like ang video, i-share, at i-subscribe para sa mas marami pang kwentong hindi mo malilimutan. Tahimik lang si Jimwell habang nakaupo sa gilid ng gym, pinapanood ang pag-ikot ng mabibigat na gloves sa hangin. Sa unang tingin, mukha lang siyang simpleng binata. Pero sa loob-loob niya, pasan niya ang isang apelyidong hindi pwedeng basta-basta. Sa bawat paghinga, ramdam niya ang bigat ng pangalang Pacquiao. Isang pangalang nagdala ng karangalan sa bansa at nag-iwan ng pamantayang halos imposibleng abutin. Madalas siyang sabihan ng mga tao na, "Madali lang yan, anak ka naman ni Manny." Pero ang hindi nila alam, mas mabigat pala kapag may inaabutan kang pamana na halos perpekto. Para kay Jimwell, hindi lang ito tungkol sa pagboboxing, kundi tungkol sa pagtuklas kung sino ba talaga siya, hiwalay sa shadow ng kanyang ama. Kaya bata pa lang siya, unti-unti na niyang tinanggap ang katotohanang hindi siya pwedeng maging ordinaryo. Kapag nakita siya sa gym, may mga matang sumusukat sa bawat galaw niya. Kapag nagkamali siya ng footwork o hindi ganun kalakas ang jab, may mga bulong agad na hindi kagaya ng tatay o baka hindi para sa kanya. Pero sa halip na tumalikod, mas lalo itong nag-udyok sa kanya. Nitong mga nakaraang buwan, mas naging seryoso ang training niya. Hindi para magpakitang gilas, kundi para magpatibay ng sarili. At dito nagsisimula ang lihim na paghahanda. Isang tahimik pero matinding desisyon na hindi niya hahayaang manatiling kwento lang ang pangalan niya, siya mismo ang gagawa ng sarili niyang version. Sa loob ng isang private gym sa Amerika, habang sarado ang blinds at limitado ang mga taong nakakaalam, doon ginawa ni Jimwell ang isang desisyong hindi niya agad binunyag sa publiko. Ito na yon. Hindi na ito simpleng hobby, hindi na ito anak lang ni Manny na nag-e-enjoy mag-boxing. Ito na ang sandaling pipirma siya sa sarili niyang kapalaran. Hindi niya ito sinabi sa media, hindi rin sa mga vlog, at lalo hindi sa mga casual na taga-subaybay. Ang nakakaalam lang ay iilang coaches na tahimik pero tapat na sumusubaybay sa progreso niya. Dito nagsimula ang tinatawag nilang silent camp. Walang pictures, walang flashy announcements, walang behind-the-scenes footages. Tanging pawis, oras, at paulit-ulit na drills ang kasama niya. Araw-araw, gigising siya bago pa sumikat ang araw. Jogging muna, sunod strength training, at pagkatapos ay sparring laban sa mas matatanda at mas sanay na fighters. Sa bawat suntok, ramdam niya ang pagdududa ng mga tao na parang nakadikit sa balikat niya. Pero sa bawat round, binubura niya iyon ng piraso-piraso. Tahimik. Walang papuri, walang hype. Dito niya napagtanto, ang tunay na paghahanda ay hindi nagsisimula sa camera, kundi sa mga araw na walang nakatingin. At habang humihigpit ang training, unti-unti ring nabubuo sa isip niya ang plano, na darating ang araw na hindi na siya maikukumpara sa ama niya, darating ang araw na si Jimwell mismo ang kikilalanin sa ring. Sa isang warehouse-style gym sa California, may mga gabi na biglang nabubuhay pagkatapos magsara ang lahat. Doon, sa liwanag ng iisang industrial lamp, pumapasok si Jimwell. Walang entourage, walang media, walang kahit anong ingay. Ito ang totoong mundo kung saan sinusubok ang lalim ng kanyang determinasyon. Ang mga lihim na sparring sessions na hindi kailanman ipinakita sa publiko. Hindi biro ang mga nakakalaban niya rito. Mga amateur na may dekada ng karanasan, mga pros na naghahanda rin para sa kanilang sariling laban, at minsan pa nga ay mga veteranong kilala lang sa underground circuit. At sa bawat yugto, malinaw ang utos ng coach.
Hindi ka anak ni Manny dito, isa kang fighter. Kaya lumaban ka bilang sarili mo. Unang rounds pa lang, ramdam ni Jimwell ang bigat ng kalaban, mas mabilis, mas malakas, mas tuso. Pero hindi siya umatras. Pinili niyang matuto habang nababagsak, tumatayo, at muling sumusuntok. Sa bawat linggo, napapansin ng mga coach ang pagbabago. Mas maayos na timing, mas matatalim na kombinasyon, mas disiplinadong footwork. Lalo siyang tumitibay. Sa isang gabi, pagkatapos ng matinding sparring kung saan ilang beses siyang tinamaan ng malinis na hooks, tumigil siya sandali sa sulok ng ring. Huminga siya ng malalim. Doon niya naramdaman ang kakaibang pangako sa sarili. Kapag dumating ang araw ng tunay na laban, handa na siyang ipakita ang bunga ng lahat ng lihim na ito. At sa bawat patak ng pawis sa sahig, unti-unting naipupunda ang isang pangalang hindi nakabitin sa anino ng ama, kundi sariling pangalan niya mismo. Habang lumalalim ang kanyang pagsabak sa boxing, may isang taong unti-unting lumapit kay Jimwell. Hindi man sikat, pero kilala sa mundo ng underground fighters bilang isang craftsman ng disiplina. Siya si Coach R, isang dating sparring partner ng ilang kilalang pros, tahimik, matapang, at walang pakialam sa pangalan o koneksyon. Para sa kanya, isa lang ang mahalaga, kung may puso ang boksingero. Noong unang araw ng kanilang pagkikita, sinukat agad ni Coach R ang mga galaw ni Jimwell, walang pasakalye, walang hype. Marunong ka, pero hindi ka pa handa, diretsong sabi nito. Hindi nasakta ng ego ni Jimwell. Sa halip, iyon ang mismong katagang kailangan niyang marinig, sapagkat sa unang pagkakataon, may tumingin sa kanya bilang fighter, hindi bilang anak ng isang legenda. Nag-umpisa ang training nila sa mga bagay na hindi nakikita sa social media. Micro footwork adjustments, defensive angles, timing traps, at body mechanics na bihirang maituro. Sa bawat araw, binubuwag ni Coach R ang luma niyang estilo at tinatayo ang panibago. Isang estilo na akma sa bilis, instinct, at natural na galaw ni Jimwell. Minsan, sa gitna ng training, tumigil ang coach at sinabi, "Mas malayo ang kaya mong marating kaysa iniisip mo, pero kailangan mong maging mas gutom kaysa kahit sino. Kahit sa tatay mo." Hindi iyon yabang, kundi hamon at tumatak iyon kay Jimwell. Sa guidance ni Coach R, unti-unti niyang naiintindihan ang isa pang katotohanan. Ang tunay na laban ay hindi sa ring, kundi sa loob niya. At habang lalong tumatalas ang kanyang mga galaw, lumilinaw din ang direksyon ng kanyang tahimik na misyon. Ang araw na ihahayag niya kung para saan talaga ang lahat ng ginagawa niya, habang papalapit ang araw na hinihintay, mas naging tahimik ang mundo ni Jimwell. Mas kaunti ang posts, mas kaunti ang lumalabas na balita, at halos wala ng leak tungkol sa ginagawa niya, pero sa likod nito, mas matindi pala ang mga nangyayari. Ito na ang yugto kung saan ang bawat segundo ng training ay nakaprograma. Walang sayang na galaw, walang kabuluhang pagod. Lahat may direksyon. Gabi-gabi, pagkatapos ng intense sparring, pumupunta si Jimwell sa isang maliit na kwarto sa gym kung saan siya nagre-review ng sariling fight footage. Paulit-ulit niyang pinapanood ang paraan ng pagtama, ang anggulo ng depensa, at ang mga pagkakamali na hindi napapansin ng karamihan. Dito niya pinipino ang sarili niyang version. Isang hybrid ng bilis, timing, at instinct na unti-unting lumalayo sa estilo ng ama niya. At habang tumatagal, mas lumilinaw ang isang bagay. Matagal na pala niyang alam na paparating ang araw na kailangan niyang ipakita ang lahat ng ito sa publiko. Hindi para magpabida, hindi para sundin ang yapak ng tatay niya, kundi para harapin ang tanong na ilang taon nang bumabagabag sa kanya, kaya ko bang tumindig bilang sarili kong mandirigma? Sa huling linggo ng silent camp, bago magsara ang gym, iniangat ni Coach R ang kamay ni Jimwell at marahang nagsabi, "Handa ka na." Hindi iyon papuri. Isa iyong deklarasyon na sapat na ang sakit, pawis at dugo para mabuo ang isang bagong pangalan sa boxing scene. At doon nagsimula ang tunay na kabanata, ang paglabas ni Jimwell Pacquiao hindi bilang anak ng pambansang kamao, kundi bilang boksingerong pinanday ng mga lihim na gabing hindi nakita ng mundo. Sa dulo ng lahat ng paghahandang itinago sa likod ng saradong pinto, isang bagay ang malinaw. Hindi na bata si Jimwell Pacquiao na umaasa sa anino ng kanyang ama. Siya ngayon ang boksingerong tahimik na pinanday ng sakit, pagod, at walang katapusang disiplina. At habang papalapit ang araw na ihahakbang niya ang paa sa loob ng ring,
May bagong kwento ng isusulat. Isang kwento na hindi inutang sa apelido, kundi pinaghirapan niya mismong mag-isa. Ito ang kwento ng isang binatang patuloy na hinuhubog ng hamon, pangarap at sariling tapang. At kung darating man ang araw na sumikat ang kanyang pangalan, hindi dahil sa kung sino ang nasa likod niya, kundi dahil sa kung ano ang kaya niyang gawin sa harap ng lahat. Marami pang hindi natin alam at marami pang nakatagong yugto sa buhay ni Jimwell Pacquiao. Pero isang bagay ang sigurado, nagsisimula pa lang ang tunay niyang laban. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-share sa mga kakilala mo. At para sa susunod na tanong na dapat sagutin, handa na ba ang mundo sa bagong Pacquiao sa boxing scene?